Nakilala namin ang isang kilala na ekonomista. Ang pangalan ay Professor Klaus Schwab. Pinuntahan kami at sabi, imbitahin kayo namin doon sa Davos. Itong Davos ay yung World Economic Forum kung saan ginagawa at nagmi-meeting ang mga malalaking kumpanya sa buong mundo, pati ng mga presidente, mga prime minister, upang pag-usapan ng ekonomiya. Kaya andito po tayo ngayon sa Switzerland, takilahok sa World Economic Forum, kasabay ng mga pinakamahuhusay na business leaders sa buong mundo, mga bigating negosyante at investor, mga ekonomista at mga political leader. Talagang isang malaking karangalan ang maimbitahan dito, kaya wala naman tayong sinayang na pagkakataon sa pagre-representa ng mahusay sa ating bansang Pilipinas dito sa pandaigdigang entablado. Thank you for manifested interest in the Philippines. Well, according to IMF, projection for global economic growth in 2023 is a rather low 2.7%. In the Philippines, the picture is slightly different, and we project our economy to grow by around 7% in 2023. Our actual projection is 6.5%, but there are signs that we might be able to surpass that. Ang tema ng World Economic Forum ngayon ay Cooperation in a Fragmented World. Ang ibig sabihin ay paano natin ipagkakaisa ang lahat ng mundo ngayon dahil mukhang naghihiwa-hiwalay ulit dahil sa dami ng krisis. Ang ibig sabihin rin nito ay hindi Pilipinas lamang ay may mga problema na hinaharap natin. Lalo na sa pagtaas ng presyo ng bilihin, pagkain, ito ang paidagdigan suliranin na kahit ang mga pinakamahuhusay na ekonomista ay pilit na ilinulutas. Despite all of this conflict, we are determined to stay away. Simply because we are anchored in the idea that the future of Asia-Pacific cannot be determined by anyone but the countries of the Asia-Pacific. And that removes us immediately from that idea that you must choose. We choose our friends. We choose our neighbors. That's the choice that we have made. Ang sabi nga, there is no silver bullet to this problem. Hindi lang iisa ang solusyon. Ang pagtutulungan at kooperasyon ay kinakailangan upang makabangon din ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Strikes like this one on another airfield in Russia can also be hard to detect, complicating rescue. Sino ang mag-aakala ang giyera sa isang panig ng mundo na napakalayo sa atin ay maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka dito sa Pilipinas? Sino ang mag-aakalang ang hindi pagkakaunawaan ng mga naglalakihang bansa ay makakapagdala ng kahirapan sa buhay ng mga maliliit na bansang walang kinalaman sa kanilang hidwaan? Tayong lahat ay konektado sa problema at lalo na sa solusyon. All our priority interventions are those geared towards making food available, affordable, accessible amid the looming global food and energy shortage. Tayo rin ay nabigyan ng pagkakataon ihayag ang mga pamamarang ginagawa natin sa Pilipinas sa gitna ng crisis na ito. Ito marahil ay sa kadahilanang kumpara sa ibang bansa, naging magandang performance natin sa pagbabangon nitong nakaraang taon. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pamahalaan sa pagpupursige tungo sa pagbabangon. Kabilang dyan ang linatag nating Philippine Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028 na siyang magiging gabay sa sistematikong pagpapaunlad sa bawat sektor ng pamumuhay. Kasama rin dyan ay yung pagpapatibay ng ating relasyon sa pribadong sektor. Nakakatuwa dahil 7 sa mga higanting kumpanya sa Pilipinas ay kasama nating dumalo dito sa Davos. Full force ang suporta nila sa ating mga ginagawa ng pamahalaan at vice versa. Napakaraming bagay na hindi natin pwedeng magawa kung wala ang pribadong sektor. Kaya buo rin ang ating suporta sa kanila. When we first discussed the Sovereign Wealth Fund, the real purpose is that there is not enough money in government to do all of the things that we need to do. We have reserves, and we must make that money sitting in banks, commercial, and government. We need to find a way to make that money work for us, especially since the development that we are anticipating to initiate are really in the big ticket items. We're talking about energy, we're talking about infrastructure, we're talking about agricultural development. We'll need a great deal of support, infrastructure especially, and energy especially. The management of the
wealth fund must be seen to be rational, sober, professional. Nagkaroon din kami ng pagkakataon ipahiwatig at kumonsulta sa ibang economic leaders and investors tungkol sa ating hangaring magkaroon nitong tinatawag na Sovereign Wealth Fund. Bakit nga ba kailangan ito? Ano ba ang practice sa kanilang mga bansa? Paano ba ito makakatulong sa atin? Ano ang mga kailangan gawin para maging matagumpay ang pagmamanage ng isang sovereign fund? Lahat yan, tinalakay natin. Maganda naman ang kanilang pagtanggap sa posibilidad ng pagkakaroon natin ng ganyang pondo. Tinatanong sa amin, ano ba talaga yung fund ninyo? Ano yung kaibahan doon sa mga iba? Ano ba talagang balak ninyo rito? Ano yung sadya? Bakit ninyo ginagawa ito? Kailangan nila malaman yan. Naisagot naman natin at naintindihan naman nila na sa kanilang palagay, kung maayos ang pagpatakbo ng pondong ito, ay malaking maitutulong yan. Ang hindi naiiwasang usapan kahit sa pandaigdigang pagpulong ng mga economic leaders ay ang climate change. Maalala ninyo, bago ako umalis para sa Switzerland, dinalaw muna natin ang mga communities sa Hinguog kung saan ang komunidad ay nalubog sa matinding pagbabaha na dala ng ulan. Hindi makabalik sa kanilang mga bahay at apektado pati ang kanilang pamumuhay at kabuhayan. At bilang bansang pinaka-apektado ng climate change sa buong mundo, mahalagang isulong natin sa bawat pagkakataong meron ang usaping ito. Ang bawat leader ng mga higanting negosyo at ekonomiya ay nakikinig at naghahanap ng solusyon. Mula clean and green energy sources hanggang sa mga iba pang makakabagong teknolohiya, marami pang maaaring magawa para pangalagaan ang kalikasan habang pinapaunlad natin ang ating ekonomiya. Ang mga bagong pagkakaibigang aming nabuo kasama ang mga respetadong negosyante at economic business giant mula sa iba't ibang larangan at panig ng mundo ay napakagandang balita para sa ating bumabangong ekonomiya. The opportunities are limitless when we open up to new networks and partnerships. Hindi lang pala pang Pilipinas ang ating mensahe ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ito rin ang sigaw ng buong mundo. Tungo sa tuloy-tuloy na pagbabangon, tungo sa mas maunlad na bukas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe.